Hello sa inyo! Ngayon, may susundan tayong isang napakagandang kwentong pambata at aalamin natin yung malalim na mensahe sa likod nito. Halika't, samahan niyo ako sa paglalakbay ni Lyra sa kanyang mundo na puno ng tunog. Pero teka, bago ang lahat, isipin niyo muna to. Paano kung paggising mo isang umaga, biglang wala? Walang tunog, walang huni ng ibon, walang busina ng sasakyan, walang boses, yung talagang nakabibinging katahimikan. Kasi, yung tanong na yan, dyan mismo iikot ang buong kwento natin. So para masagot yan, syempre, kailangan muna nating makilala yung bida. Dito sa unang bahagi, kilalanin natin si Lyra at alamin natin kung bakit nga ba napaka-espesyal ng paraan niya ng pagtingin o mas tamang sabihing pakikinig sa mundo. Ayan, ito si Lyra. Ang kaibahan niya sa maraming bata, hindi lang mga mata ang gamit niya para makita ang mundo. Para sa kanya, ang tunay na buhay, ang tunay na kulay ng paligid ay nasa mga tunog. Yung hangin, yung ulan, yung mga tawa. Yung pandinig niya, yun yung bintana niya papunta sa kaluluwa ng lahat ng bagay. Okay, so dito na magsisimula ang adventure. Mula sa normal at masayang mundo ni Lyra, may isang misteryong darating na magdadala sa kanya at sa atin sa isang di malilimutang paglalakbay. Kasi isang araw, bigla na lang, tumigil ang lahat. Para kay Lyra, yung mundong puno ng musika ay biglang naging parang blankong pader, tahimik. At sa gitna ng matinding katahimikan na yon, may isang bagay na nakaagaw ng pansin niya. Isang batong kumikislap na parang may sariling buhay. At nung nilapitan niya yung bato, may narinig siya. Isang boses na humihingi ng tulong. Ito na yun, ito yung tawag sa kanya. Isang hudyat na siya, ang batang marunong makinig, ang siyang kailangan. At yung bato, dinala siya nito sa susunod na kabanata ng kwento. Isang lugar na, naku, sobrang layo sa nakasanayan niya. Ito ang lupain ng katahimikan. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Grabe, no? Yung mundo ni Lyra puno ng musika, ng ingay, ng buhay. Samantalang itong bagong lupain, puti, blanko, walang sigla. At ang pinakamalala sa lahat, walang-wala talagang tunog. Ito na yung malaking hamon para sa kanya. So, sa mundong ito, may na-meet si Lyra. Ang pangalan niya, Tahimikang. At siya yung nagbigay ng clue sa misteryo. Hindi pala basta-basta nawala ang mga tunog, may kumuha, ninakaw ang mga ito. At ito raw yung salarin, si Wislam. Pero wait lang, bago natin siya i-label na kontrabida, importante kasing malaman na sa kwentong ito, lahat ng bagay ay may mas malalim na dahilan. Si Wislam ay si Wislam dahil sa ginawa niya, ang pagnanakaw ng tunog. At dito na natin makikita kung bakit kakaiba si Lyra. Kasi yung paraan niya para ayusin yung problema, hindi sa pamamagitan ng awayo dahas. Ginamit niya yung pinakamalakas niyang kapangyarihan, ang kakayahang makinig. Simple lang pero napakalalim ng ginawa ni Lyra. Una, pinakinggan niya si Wislam. Sinubukan niyang intindihin kung ano ang nasa likod ng katahimikan nito. Tapos, nagets niya. Hindi pala alam ni Wislam kung gaano kaganda at kasaya ang dulot ng mga tunog. Kaya, imbes na gumanti, ang ginawa niya ay nagturo. Dahan-dahan, ipinarinig niya kay Wislam ang mundo ng himig. At ang resulta? Wow! Isang tagumpay na hindi galing sa laban, kundi sa pag-intindi. Dahil lang sa konting pag-unawa at pagbabahagi, kusa nang isinauli ni Wislam ang lahat ng tunog na kinuha niya. At dahil doon, bumalik ang buhay sa mundo. Sa pagtatapos ng kwento, hindi lang yung mga tunog ang nagbalik. May dala rin itong isang napakahalagang aral. Isang aral na hindi lang para kay Lyra, kundi para sa ating lahat. At ito yung pinakapusong ang buong kwento na ang tunay na pagkakakilala natin sa mundo, sa kapwa natin, ay hindi lang nakabase sa kung anong nakikita ng ating mga mata. Mas mahalaga pa pala yung kakayahan nating makinig at umunawa ng buong puso. Kaya ang iiwan kong tanong sa inyo, sa sobrang ingay ng mundo natin ngayon, gaano kadalas ba tayo tunay na nakikinig?